sa mga korte na yung mga mahihirap ay porque mahirap hindi asikasuhin yung kaso, hindi man lang bigyan ng legal team para i-assist yung tao na hindi kaya, hindi afford ang attorney's fees. Kasi alam po naman ninyo, mahal po ang attorney's fees po. Mahal po yan. Hindi po yan biro. Kaya it depends pa kung ang kaso ay murder. Talagang maghahanda ka ng napakalaking pera dyan. Kung ang naakusahan is innocence of the crime, kawawa po talaga kung wala po yan pambayad ng lawyer. And karamihan nga po sa mga court po, pagka mahirap yung akusado, hindi talaga masyadong binibigyan ng pansin. Dahil perahan din lalo kung yung lawyer nga ay mukhang pera, ayaw i-assist yung isang tao dahil mahirap kahit naman alam niya na this person is innocent of the crime that's being accused against him. Alam niya na innocent itong tao, pero dahil nga wala siyang ibabayad, walang ibabayad yung tao to sa kanya, hindi niya i-assist, hindi niya ipaglaban. So, dyan po, pumapatak yung sinabi ng Diyos, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Marami din pong judge na babayaran. Okay? Kahit na alam niya na guilty yung accused, but because the accused is rich, wealthy, nababayaran siya, makukuha na lang sa bayaran para i-absuelte yung kaso, ma-dismiss yung kaso, exonerate yung kaso. So, yan po, mga ganyang bagay na ganyan, mga ganyang situation, hindi po yan makatarungan sa mata ng Diyos. Kaya inuutos niya na maging makatarungan ka. Maging fair yung batas sa mahirap lalo. Sa mahirap, sa mayaman, lalo sa mahirap. Kasi ang mahirap talaga, wala yan ibabayad sa lawyer. Kawawa yan. Makukulong yan. Kung yan ang tatayo sa trial, dahil wala siyang lawyer, pwede ka naman tumayo dun sa court nang wala kang lawyer, i-represent mo yung sarili mo. Kaya na, pag na-railroad ka nung kalaban mo, mayaman yung kalaban mo, then may pambayad sa lawyer, ikaw ma-railroad ka nun. You're very ignorant about the law. Mapaikot ka dun. Imbis na wala ka namang kasalanan, ma-accuse ka ng guilty ka dahil nga walang nag-guide sa'yo na legal na attorney para sagutin yung mga accusations sa'yo. Dahil sabi ko sa inyo, I went to the court talaga, nung nag-aaral ako talagang, pag tumayo ka talaga doon, kaharap mo yung judge, kahit ang tapa mo, kakabahan ka. Kasi magkamali ka lang ng sagot, it will use against you. Kaya it's very important talaga na may lawyer ka, unless na you know the law. Pinag-aralan ka sa law, alam mo kung paano, pasikot-sikot doon. Kung ignorant ka, innocent ka sa crime, imbis na ma-absuelto ka, makulong ka because of your wrong answer. Hindi mo lang alam paano sasagutin yung tanong. Kaya sabi ko po sa inyo, maraming mga nakakulong. Don't judge them. Marami pong nakakulong na hindi guilty sa crime na inaccuse sa kanila. Nakakulong sila because of misrepresentation of the law at wala silang lawyer na nagtanggol sa kanila dahil wala silang pera. So, kawawa po talaga. Ang laging biktima ng unfair justice ay ang mahihirap. Kaya sinabi ng Diyos sa Exodus 22 verse 23, if you mistreated the poor and they cried out to me, I will certainly hear their cry. Kaya ang Diyos po is a God of mercy, is a God of compassion. Kaya pag ang mahihirap, ang tao talagang wala ng pag-asa kundi Diyos na lang. At umiyak siya dyan. Talagang pakikinggan niya ng Diyos. Diyos na mismo nagsabi, I will certainly hear their cry. Kaya ingat po kayo. Kung lawyer ka, judge ka, nakikinig ka nito, ingat ka. Make sure that you follow the law. And make sure, gamitan mo yan ng puso rin. Gamitin mo yan ng puso. Dahil ang Diyos ay very compassionate God. He's merciful. Kung alam mo naman tong tao na ito, mahirap lang, talagang hindi inosente naman, kaya lang hindi kayang lumaban dahil walang pambayad sa attorney, make sure you help that person. Make sure na yung mga nagtatrabaho sa court, make sure na maging fair kayo sa lahat ng
mga tao doon, lalo kung mahihirap, maging fair kayo sa kanila. Pakinggan nyo sila. Huwag nyo silang ignorin. Pakinggan nyo sila. Dahil marami pong mahihirap na inosente din. Hindi ko sinabi na lahat ng mahihirap ay hindi guilty sa hindi gumagawa ng kasalanan. Kundi, pakinggan nyo lahat. Kung pinapakinggan nyo yung mayayaman sa kanilang mga testimony, pakinggan nyo rin yung mahihirap. At bigyan nyo ng lawyer. Bigyan nyo ng lawyer magtatanggol dun sa tao. Maging fair ang batas sa bawat isa. Hindi po yung isa lang yung iti-treat nyo ng tama dahil may pambayad, dahil sa may perang ibabayad sa inyo. Dahil marami din pong lawyer, just na bayaran din. Okay, so at sinasabi dito sa verse na pinag-aaralan natin ngayon, requirements, ibiro mo, unang-unang sinabi to ng Diyos, do justice. Dahil ang Diyos po ay Diyos na makatarungan. He's the God of justice. Kaya kung mapapansin nyo, unang-una siya, do justice. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Kasi ang Diyos, He hates sins. Lalo pa yung hindi makatarungan ginagawa natin sa kapwa-tao natin, He hates that. Kaya kailangan pag-aralan natin na lahat ng ginagawa natin, makatarungan tayo. Isipin mo lagi, tama ba to? Tama ba to? So, kailangan po maging fair and justice para sa lahat. Lalo na po sa kawawa-awang mahihirap po na hindi kaya magbayad ng lawyer dahil attorney's fees po talaga, napakamahal po talaga yan. Hindi po yan biro. Okay? So, pangalawa, financial. Ito po, sabihin natin mga nangungutang. Okay? Karamihan, ang galing-galing mo magsabi ng kadramahan mo, nangungutang ka lahat na sinasabi mo. And then, yung inutangan mo, mabait, hindi ka pinahirapan, pinautang ka. And then, pagdating na ng pagtupad ng mga pinangako, ayan na, pinapahirapan mo na yung inutangan mo, tinataguan mo na, ayaw mo nang kausapin. Masama pa, ikaw pa matapang, ikaw na nga nangutang, ikaw pa matapang. Hindi yan makatarungan sa harap ng Diyos. Kung wala ka namang maibabayad at talagang hindi ka makatutupad sa pinangako mo, ikaw na yung kumausap dun sa inutangan mo. Makiusap ka. May puso yan. Lalo kung mabait naman yan, di pagbibigyan ka yan. Siyempre, nasa pananalita natin yan. It's not what we say, it's how we say it. Diba? So, magpakumbaba ka. Magsabi ka na, pasensya na muna, mukhang hindi ko matutupad yung panangako ko na time na babayaran ko tong utang na ito. Basta, bigyan mo lang ako ng time, babayaran kita. And, make sure na you mean it, na talagang mababayad ka. Huwag naman yung ikaw pa matapang doon sa inutangan mo. Ano yun? Dadaanin mo sa away, dadaanin mo sa galit para magkaaway kayo, para magkagalit kayo, para yun na yung way mo, hindi mo nabayaran yung tao. Aha! Hindi makatarungan yan. Ayaw ng Diyos yan. Tanda mo, first requirement na sinabi niya, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Hindi makatarungan yung gagawan mo pa ng away, yung inutangan mo para may way ka na, hindi siya kausapin, hindi na kayo mag-usap, na para hindi ka na magbayad. Hindi makatarungan yan. Babalik sa'yo yan. See? Kaya, maging makatarungan yung ginagawa mo. Kung hindi mo kaya ang bayaran, ikaw na mismo ang mag-reach out doon sa tao. Biro mo, wala kang kahirap-hirap na lumapit doon sa tao. Nung nalapitan mo, humingi ka ng tulong, nang hiram ka, pinahiram ka ng tao, walang question, walang kahirap-hirap. Ngayon naman, siya yung naniningil, kailangan niya na rin yung pera. Siya naman ang pahihirapan mo siya. Hindi tama yan, hindi fair yan, hindi makatarungan yan. So, make sure na lahat ng ginagawa natin ay makatarungan. Tama sa paningin ng Diyos. Kasi alam po ninyo, sinabi sa Biblia, you will reap what you sow. Kung anong ginawa mo sa kapwa mo, babalik sa'yo. One day, ikaw din, meron diyang, may inutahan ka pa, ikaw ang sampaling ka, o anong gawin sa'yo. Okay? Hindi man tong isang to na hiniram mo, ay pinapahirapan ka, kahit na tinataguan mo, makabait pa rin sa'yo. Paano kung mayroon ka pa inutangan na, saktan ka. Yung pananakit mo na ginawa dun sa isa, gawin nung isang inutangan mo. So, maging fair po tayo. Maging fair tayo sa pangungutang din natin. Huwag nating taguan. Harapin natin, makiusap tayo. At huwag mong awayin.
hindi kanya pinahirapan nung humiram ka sa kanya. Tapos ngayon na nangininingil na siya, pahirapan mo siya. Ikaw pa matapang, ikaw pa mga hindi makatarungan yan. Baguhin mo ang ugaling ganyan. Matuto kang magpakumbaba at maging makatarungan ka. Dahil yung ganyang ginagawa mo na ikaw pa'y matapang, hindi makatarungan yan. Sisingilin ka ng Diyos sa bagay na yan. So, yan po, kailangan pag-usaping katarungan, pag-usaping justice, talagang pumapasok lagi dyan yung mga court system. Kailangan, ang dami-dami po na batas sa daigdig na ito na karamihan, hindi fair sa mga mahihirap. Palaging VIP yung mga mayayaman. Sila ang priority. Sila ang pinapansin. Pero itong mahirap, lalo kung wala talagang perang ilalaban, and they're really ignorant of the accusation. Tulungan mo yun. Maging fair ka sa bawat isa. Okay? Kung nagtatrabaho kang judge ka, or lawyer ka, or nagtatrabaho ka sa court, make sure na bigyan mo rin ng tamang assistance tong taong mahirap na accused. Or guilty man siya, or not guilty man siya sa crime na accused sa kanya, make sure na makuha niya yung fair justice. Lahat sila pareho. Wag yung isa lang ang gagawan mo ng ang i-assist mo. Kailangan fair ang batas, laging fair. Okay? So, number 2 na requirements sa atin ng Diyos. Ano to? Love, mercy, love, kindness. Ito it refers to actions and attitudes natin sa kapwa natin. Okay? So, alam po ninyo, di ba? Ang second commandment is to love your neighbor. So, biro mo yung pangalawa to sa requirements ng Diyos, yung love, mercy. So, pag sinabing love, mercy, love, kindness, it refers to actions, to our actions and our attitudes sa tao. For example, you are working sa mga government agency. Oo nga, agency para sa mga mahihirap, para sa mga taong walang-wala. So, syempre, expect mo lahat ng lumalapit siya, mahirap, di ba? May agency ka nga na para sa mahirap, pero hinaharap mo naman sila, hirap na hirap sila sa ugali mo, pakasungit mo, wala sa lugar yung pagsusuplada mo. Tutulong ka nga, may agency nga para tumulong sa mahirap, hindi ka man lang umiti. Hindi ka man lang magpakita ng care dun sa tao, porque alam mong mahirap lang, porque alam mo na, kahit naman anong trato ko dyan, syempre, kailangan niya ng tulong, hindi yan magre-reklamo. Gagawin niya kung anong sabihin ko sa kanya. Mali po yan, hindi yan makatarungan. So, kailangan, kung pag tumutulong tayo sa mga mahirap, sabi nga ni Mother Teresa, lagyan mo ng smile yung face mo, lagyan mo ng care yung kilos mo, na talagang, etong taong to mahirap yan, ang dami niyang problema, Hindi lang yung bulsa niya na nahirapan, pati kalooban yan, marami ding mahihirap na may pride na ayaw din talaga humingi ng tulong pero napipilitan. Kaya, huwag naman ganun. Kundi porke mahirap yung tao at kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng tulong mo, pahihirapan mo na siya. Hirap na yung tao. Wala nang kapera-pera, wala nang makain. Tapos, pahihirapan mo pa ng ugali mong masungit. Wala sa lugar, suplada wala sa lugar, dinadabugan mo. Marami po sa mga government agency na nagtatrabaho dyan na masasama po yung ugali. Mga masungit, naninigaw. So, wag ganon. Nagtatrabaho ka dyan sa agency na yan na tumutulong sa mga mahihirap, samahan mo yan ng compassion. Pag sinabing love, mercy, andyan yung love, kindness, andyan yung pagiging compassionate natin sa tao. Ipakita mo yung care mo, ipakita mo yung habag mo dun sa tao. See, hindi yung dadabugan mo, susungitan mo, sisigaw mo, lalo kung mas matanda pa yan, sa'yo senior yan, mga senior citizens yan, kontratuhin mo, sinusungitan mo. Kailangan andyan yung compassion, andyan yung compassion sa tao. Nagtatrabaho ko sa mga establishment na ganyan para sa pagtulong sa mahirap. Make sure samahan mo ng compassion yung pagtulong mo. May smile ka, mag-smile ka. Ano pong kailangan po ninyo? Ano po may tutulong namin sa inyo? Ilagay mo yung puso mo. Samahan mo ng puso yung pagtulong mo. Hindi yung ibibigyan mo nga ng 500 pesos, 4,000 yung tao dahil yun ang rules ng government, magbigay ng pera sa mga mahirap, nagdadabog ka naman.
lalo mo pang ine-stress yung tao, hirap na nga sa buhay, o aalis ng facility, awang-awa sa sarili dahil sa mistreated sa kanya. So, dito, sa love your mercy, love your kindness na second requirements ng Diyos sa atin, ito nga po, yung action natin, yung kilos natin, yung ugali natin sa pakikipagkapwa natin, yung ugali natin sa community natin. Ito po ang ibig sabihin po niyan. Ito pa, yung mga aitas, bumaba ng bundok, wala na makain, kakatok sa bahay mo, na kailangan ng makakain, bibigyan mo nga. Ano bibigay mo? Mga canned foods na expired na. Asus ko po, masasakit ang tiyan ng mga kapatid nating aitas niyan. Baka hindi na makabalik sa bundok niyan dahil tumirik na yung mata niyan. Tawag dito, bibigyan mo nga ng mga damit. Anong damit bibigay mo? Aitas yan na, ibibigay mo yung luma mong gowns, luma mong barong, yung mga luma mong mga nighties. Yung mga itas, walang kaalaman lang, basta may maisuot lang. Andun sa bundok, ano mga suot? Mga nakagown, mga nakabarong, wag naman ganyan. Parang ginawa mo pang katawa-tawa yung tao. Porque ignorante yung tao, hindi sanay sa civilization, parang inano pa na para pagtawanan siya. Wag ganun. Okay? Tawag dito, kailangan makita sa puso, sa pagtulong mo, hindi ka lang basta tutulong. Huwag kang magdadabo, huwag kang magsusungit. Huwag mong bibigyan yung tao ng luma mong damit, luma mong pagkain na baka mamatay pa yung tao. Huwag ganun, parang kinukutya mo na yung tao. So, make sure na bigyan mo naman ng masarap na pagkain. Bigyan mo naman ng maayos na pananamit. Huwag naman gowns, huwag naman barong. Huwag naman yung mga sinauna mong damit yan nasa cabinet mo, ibibigay mo dito sa mga kababayan nating ATAS, sa mga mahihirap. Huwag po ganon. And meron din naman, like, for example, Christian, lumapit yung kapwa Christian sister, baka naman pwedeng pwede naman makahiram sa'yo kasi wala na talaga ako makain, sister. Mamamatay na sa gutom yung mga anak ko. Baka pwede naman makahingi sa'yo. Ikaw naman si sister, kuripot, madamot. Sabi mo, sister, hayaan mo, ipagdadasal kita. Ipagpe-pray kita kay Lord na sana ma-bless ka, malutas mga problema mo. Ano ka ba? May pera ka naman, bilines ka na ni Lord, ang dami mong pagkain doon sa kusina mo, pwede mo i-share sa ka-system. Baka naman magdadasal ka pa? Pinagpala ka na nga ni Lord, hindi mo na kailangan ipagdasal pa si sister. Ayan na bilines ka na ni Lord para ma-share mo din sa ka-sister mo yung blessings na binigay niya sa'yo. Maraming ganyan. Sister, wala kasi akong pera-pera, pero may pera naman sa bulsa. Kung hiningi sa'yo 1,000, bigyan mo na lang ng 200 para hindi naman si sister, mapahiya. Diba? Kaya ako sinabing 200 kasi baka kuripot ka. May, for example, 1,500 kayo sa bulsa mo, ayaw mo, kailangan ni sister ng 1,000. Ayaw mo, baka hindi ito magbayad. Baka hindi niya ibalik. Sige, bigyan mo na lang ng 200 para hindi mapahiya si sister. Pagpapalain ka ni Lord. Kaya, ganyan po, huwag tayong madamot sa kapwa. Samahan natin ng puso, yung pagtulong natin sa kapwa. Huwag tayong madamot. Yung attitude natin, ayusin natin. Yung pakikipagkapwa-tao natin, ayusin natin. Okay? Hindi porke tayo nakakaangat tayo, tingin natin doon sa mga tao sa paligid natin, mababa. Ikaw ang pinakamayaman sa community ninyo. Pag lumabas ka ng gate mo, nakakotse ka pa, taas noo ka, wala. Kahit hinahay ka na, nginingitian ka na nakakasalubong mo, wala kang paki. Kasi, mayaman ako, maganda ako. Tawag dito, kailangan mga kaibigan ko, mayayaman din. Mga kagaya ko rin. Ganyan. Ano pang narating mo sa buhay mo, ganong kayaman ka, matuto ka magpakumbaba, maging compassionate ka, maging magpakita ka ng compassion sa mga tao sa paligid mo. Maging tumulong ka sa community mo. Mga tao mahirap dyan, meron ka naman sako-sakong bigas laman ng kitchen mo. Bigyan mo yung community mo kahit isang sak sa loob ng bigas. Show mercy to people. Huwag mong itago yung pera mo. Hindi naman masama mag-save, di ba? Pero matuto din tayo, maging balance tayo sa buhay natin. Kung may maibibigay tayo, may tutulong tayo sa kapwa natin, tulungan natin. At samahan natin ng puso yung pagtulong. Hindi yung napipilitan ka lang, hindi yung parang nandidiri ka pa dun sa binibigyan mo. Kailangan lagyan mo ng smile on your face and
care, and then sama mo ng puso. Pag sinabing sama mo ng puso, magpakita ka ng compassion doon sa tao. Okay? Yan po ang tinutukoy dito na sa pangalawang requirements na hiningi sa atin ng Lord na love, mercy, love, kindness. Maging mabuti ka. Sa mga kilos mo, ayusin mo. Yung ugali mo, ayusin mo. Kailan laging nasa ayos. Huwag kang mapangmata, huwag kang kuripot, huwag kang matapobre. Okay? Dahil ang mundo, bilog, umiikot. Kung gusto mo lagi kang nasa top, umayos ka. Okay? Maging mapagbigay ka, maging maawain ka, sinasabi ng Diyos, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, love, mercy, para lagi kang sa top. Pero kung mayaman ka, nasa top ka ngayon, nakikita ng Diyos, wala kang habag sa kapwa mo, di makatulong mga ginagawa mo, inaapi mo yung mga mahirap, bababakat niyan. Kagaya ginawa niya kay King Nebuchadnezzar sa Bible, masyadong mataas, ayan, ipinagsak niya. See? Kaya, kailangan, kung gusto mo lagi nasa top ka, lagi ka, you love mercy. Okay, ang pagtulong sa kapwa, sama mo ng puso. Huwag kang kuripot, huwag kang madamot. Kung may tutulong ka, tumulong ka. At, again, samahan mo ng puso. Ilagay mo yung puso mo doon. Because God wants our heart. Hindi yung mga offerings natin. Kahit anong bigay mo doon sa tao, kung nagdadabog ka naman sa pagbibigay mo, nagsusungit ka para umalis na, hindi pa rin ina-acknowledge sa langit yan. Kailangan, ang gusto ng Diyos, yung puso natin, mahabaging puso, malinis na puso. Okay? So, yung pangatlo, at saka, remember, ang dalawa yung commandments na lang ng Panginoon sa atin. Number 1, love God. Number 2, love your neighbor. So, kung hindi ka marunong magmahal ng kapwa mo, nilalabag mo ang second commandment ng Diyos. So, pag sinabi mo love your neighbor, andyan yung paggawa mo ng kabutihan sa kapwa. Samahan mo ng compassion. Samahan mo ng care, ng smile sa face mo. Number 3, walk humbly with God. Ito yung pagiging mapagkumbaba. Ito yung siniset aside mo yung ego mo, yung arrogance. Karamihan kasi sa atin, mga tao na, for example, ang daming degree na natapos, mayaman. For example, lahat na may mga master's degree ng theology, master's degree ng divinity, bachelor degree, may doctorate pa ng theology. Karamihan po niyan ay matataas na, mayabang na, hindi na ina-acknowledge yung knowledge, yung wisdom na binigay ng Diyos sa kanya. Parang puro siya na lang, it's all about me. You see, marami po na mga, let's say, dito sa church, yung mga may mga degree, divinity degree, theology degree, feeling nila sila na yung alam ang lahat ng bagay. Feeling nila Diyos na sila. Pipintasan na yung mga ibang preaching na na mali yan, hindi ganyan. Tawag dito, feeling nila, alam nila yung theology. Alam po ninyo, ako para sa akin, ang hinahanap ko talaga ng church, yung may power ng Holy Spirit. Aanuhin ko yung husay ng pastor na nanggaling sa theology, divinity, kung wala naman yung power of the Holy Spirit. Marami po mga church, naglalakihan, ang daming members. Ang tanong, nandun ba ang Holy Spirit? Wala. So, mas gugustuhin ka na yung church na kokonti member pero andun yung power of the Holy Spirit. Doon na lang ako. Yung church na nag-aapoy sa banal na Espiritu Santo, doon na lang ako. Kesa doon sa church na napakalaki, na ang husay-husay ng pastor sa theology, may doctorate degree, may master degree, wala naman ang Holy Spirit. At it's all about me. Puro siya na lang. Alam niya lahat. So, kailangan po matuto tayong magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Alam po ninyo, yung wisdom, yung intelligence, galing din sa Diyos yan. Mahihingiin na din natin siya. Sa Diyos po yan. Kaya po, gustong-gusto ko po itong isang man of God, si Smith Wigglesworth. Alam po nyo, si Smith Wigglesworth, hindi po yan nag-aaral ng theology. Pero, kita po ninyo, 20 dead people recorded na binuhay ng Diyos sa kanya. Si Smith Wigglesworth, di marunong magbasa. Pero ginamit siya ng Diyos sa maraming miracles, signs, and wonders. That's because he had the power of the Holy Spirit. So, kahit wala ka theology degree, divinity degree, pero pag binigyan ka ng Diyos, ng wisdom, ng intelligence, ng knowledge, talo mo pa
yung nakagraduate ng divinity or theology, may master degree, or meron pang doctorate degree sa theology and divinity. Kaya, matuto po tayong mag-rely sa Diyos. Kaya nga po ko, lagi kong sinasabi, I am nothing without God. I have everything because of God. Kung ano mang meron ako, nakatapos man ako ng pag-aaral ko, kahit papano, maayos yung buhay ko, lahat yan, nakuha ko lahat yan sa Diyos. I am nothing without His help. Siya lang ang tumulong sa akin. Okay? At lahat ng bagay, mahihingi natin yan sa Diyos. Kahit hindi ka pa nakatapos ng kahit anong theology, pag binigyan ka ng Diyos, ng wisdom, ng intelligence, samahan pa niya yan ng power of the Holy Spirit, you are powerful, my friend. Kaya, doon na lang, kaya, wag po tayo na, porque theologian tayo, tapos tayo divinity, it's all about us. Inaagawan na natin ng glory and Diyos dahil, sabi mo, nakamtan ko to dahil sa talino ko. Mali yan. Baka ibagsak ka ng Diyos dyan dahil ayaw ng Diyos ng mga proud. Okay? So, kaya, ang sabi po, quit relying upon our own ability. Kahit ano pang natapos mo, kailangan lumapit ka pa rin sa Diyos para bigyan ka ng right wisdom, right intelligence, right knowledge. Kasi, iba yung aral na nakuha natin sa mundong ito, sa aral ng Diyos sa langit. Lahat ng wisdom, intelligence, kita nyo, si Solomon, naging pinaka matalinong tao sa buong mundo. Bakit? Dahil nanggaling sa Diyos, yung wisdom niya. Yan yung hangarin natin, yung wisdom from God, yung knowledge from God. Especially the power of the Holy Spirit. Yan po ang napakahalaga po. Kaya sabi nga, walk humbly with God. We should always demonstrate respect to God. Just remember, tandaan po ninyo, sabi ko dito, i-respect natin ang Diyos. Bakit? Ang Diyos nasa trono niya sa langit, tayo nandito lang sa lupa. Kaya matuto tayong rumispeto sa Diyos. Hubat tayong pinanganak sa mundong ito, hubat tayong mamamatay according to Job. Dahil bakit? Lahat ng bagay galing sa Diyos. Wala tayong dadalhin pag namatay na tayo. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki sa Diyos. Lahat ng bagay sa mundong ito, galing sa Diyos. So, kailangan tayong magpakumbaba sa harapan niya. Kung nakatapos ka man ng mga degree na yan, doctorate na yan, masters na yan, kung hindi dahil sa Diyos, hindi mo yan makakamtan. Gano'n man yaman mo, tandaan mo, galing din sa Diyos yan. Lahat ng talent galing sa Diyos. Lahat ng treasures galing sa Diyos. So, kailangan matuto tayong magpakumbaba sa Kanya. Sabihin natin, Lord, I am nothing without your help. Importante ang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Dahil pag inagaw mo ang glory sa Diyos, ay nako, ewan ko, anong pwedeng gawin ng Diyos sa'yo. So, ito po ang tatlong requirements na itinuturo sa atin ng Diyos na gawin natin sa Kanya. Okay? Going to church every Sunday is nothing kung hindi ka makatarungan sa lahat ng bagay, hindi ka marunong magmahal ng kapwa mo, hindi maayos yung pag-uugali mo, hindi maayos yung pananalita mo, and then, hindi ka marunong sumunod sa Diyos, hindi ka marunong magpakumbaba sa Diyos, kaaway mo lahat ng mga tao sa paligid mo, walang kwenta yung pagsisimba mo linggo-linggo, walang kwenta yung pagpunta mo ng fellowship every Wednesday, walang kwenta yung pag-offering mo kung hindi mo gagawin tong 3 requirements na hinihingi sa atin ng Diyos, na tinitignan niya sa tao. So, it's very important na i-memorize natin tong verse na ito na pinag-aaralan natin. Kailangan ng Diyos ang puso natin. Ang tinitignan ng Diyos ay ang puso natin. Kahit ano pa yung ginagawa natin sa paligid natin, kung wala sa puso natin, wala sa loob natin, yung pagpa-plastic lang lahat yan, walang kwenta yun. Ang kailangan ng Diyos ay ang puso natin. Ang pusong dalisay, ang pusong makatarungan, ang pusong napakabuti, mabait sa kapwa, ang puso na marunong sumunod sa Diyos. Yan ang kailangan niya. Ibigay natin sa Diyos yan. Alam po ninyo, kabisaduhin nyo tong verse na ito dahil po, ito ang mag-aayos ng buhay ninyo. Kung gusto mong mamuhay ng matuwid, etong 3 requirements na ito, i-memorize mo. Sa English, do justice, love mercy, walk humbly with God. 3 lang yan, gawin mo yan. Ayos ang buhay mo. So, meron po akong
30 days challenge sa inyo. Nagawin niyo itong 3 requirements to ng Lord. Kung kayo po madamot kayo, kuripot kayo, may pera naman kayo, kayang-kaya niyo tumulong sa kapwa. Or kahit nasa middle ka lang, may abilidad ka makatulong sa kapwa mo. Bakit hindi mo puntahan yung taong hirap na hirap? Within 30 days, pamilya mo man yan, kapitbahay mo man yan, na hirap na hirap. Bakit kaya hindi mo bigyan yan? For example, 1 kilong bigas, sardinas. Bigyan mo siya nun. Yan, pagpapakita ng love, mercy. Hindi, maging makatarungan ka. Yung mga ginawa mo na hindi tama, yung mga inutangan mo na may pambayad ka naman, ayaw mong bayaran, lapitan mo, bayaran mo. Kaya, kausapin mo, makiusap ka na ganito, kaya hindi pa kita nababayaran kasi ganito. Makipag-usap ka, gawin mo yung tama dun sa tao na yun. And then, magpakumbaba ka sa Diyos. Humingi ka ng tawad sa mga pagmamayabang mo, pagmamalaki mo, porque mataas lang yung pinag-aralan mo, yung degree mo, or ano pa man yan. Kina-challenge kayo ng 30 days, gumawa kayo ng matuwid sa buhay ninyo, sa kapwa ninyo. Kung madamot ka, start kang magbigay ngayon. Kung kuripot ka, start kang magbigay ngayon. Kung hindi mo pinapansin yung mga kapitbahay mo because you thought of yourself na maganda ka, mataas ka, you are better than them, bakit kaya mula ngayon, paglabas mo ng bahay mo, ngumiti ka sa lahat? Gawin mo ang tama sa kapwa mo. Magpakita ka ng kabutihan, ayusin mo yung ugali mo. Kung dati masungit ka, kung dati ugali mo ay magaspang, 30 days challenge. Maging mabait ka. Smile ka sa lahat na makakasalubong mo. Tulungan mo yung mga taong naghihirap na meron ka na mga itutulong. Gawin mo kung ano ang makatarungan sa harapan ng Diyos. Gawin mo yung katarungan sa harapan ng kapwa mo. Gawin mo kung anong tama. Yan, for 30 days, gawin mo yan. Challenge ko sa yan. It's time na ituwid na natin yung pamumuhay natin, yung pag-uugali natin, yung pakikipagkapwa-tao natin. Ang gusto ng Diyos, yung puso natin. God wants our heart. Simba ka nga ng simba, pero palagi may makaaway ka pa rin sa kapitbahay mo, mapagmataas ka pa rin, madamot ka pa rin, minimistreat mo, minamaltrato mo yung katulong mo, minamaltrato mo yung mga mahihirap. It's time na ituwid na natin yan. Dahil kailangan, ang gusto ng Diyos ang puso natin. Pag lumalapit tayo sa Diyos, tinitignan niya yung puso natin. Ano yung intention mo? Nagbibigay ka nga sa mga mahirap para ano? Kasi malapit na eleksyon, kaya namimigay ka ng mga alam ng Diyos yung puso natin. Tinitignan niya palagi yan. Yung intention natin, yung motives natin, kailangan tama lagi yan. Make sure tama lagi yung puso natin sa harapan ng Diyos. Dahil hindi niya tinitignan magkano love offering natin, tithes natin. Mas tinitignan niya yung puso natin. Ano yung intention natin? Kahit konti lang yung binibigay mo, kung galing yan sa puso mo, mabango yan sa harapan ng Diyos. Kaya, 30 days, kapatid, binibigyan ka ng 30 days, ituwid mo yung pamumuhay mo, ituwid mo yung pag-uugali mo. Tandaan mo to, gawin mo tong 3 requirements na hinilings ng Diyos sa atin. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, number 1. Patuloy mong ibigin ang iyong kapwa, number 2. Gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, number 3, walk humbly with God. At buong pusong sumunod sa iyong Diyos. So, 30 days challenge. Gawin mo po yan. And alam mo, pag yan 3 requirements na yung ginawa mo yan ng 30 days, magiging habit mo na yan. Magiging ikaw na yan. Then, magiging matuwid ka na sa harapan ng Diyos. And then, napasaya mo ang Diyos. Tayo, lagi tayong pinapasaya ng Diyos. Yay! Tuwan-tuwa tayo pag answered prayer tayo. Yay! Tinugon ng Diyos yung financial prayer request ko. Pinagpala niya ako financially. Bakit naman this time, tayo naman ang may bigay sa Diyos? Ituwid natin yung mga pag-uugali natin. Yung mga kilos natin. Gawin natin yung 3 requirements na hiningi niya. Yun ang kalugod-lugod na offering sa Kanya. Puso natin. Ibig sabihin, ang summary nun, God wants our heart. Yan yung 3 requirements na yan. God wants our heart. So, kailangan tama yung puso natin. Itama natin yung puso natin sa harapan ng Diyos. Para kung lumalapit tayo sa Kanya, mag-offer tayo ng tithes, love offerings.
tatanggapin niya yan dahil nakikita niya yung puso natin. Mapagmahal tayo sa kapwa natin, maayos yung pag-uugali natin, makatarungan ang ginagawa natin sa mga tao sa paligid natin. Kahit walang nakatingin, makatarungan ginagawa mo. Yan yung tatlong offering na kalugod-lugod sa Diyos. In one word, He wants our hearts. Tama na po natin ang mga puso natin. 30 days challenge. Itama mo yung puso mo. Gumawa ka ng mga makatarungan. Yung mga hindi mo ginawa ng makatarungan nun, gawan mo ng katarungan na yan. Kung yung mga ministry mo, yung mga kapitbahay mo na hindi mo pinapansin, pangit yung ugali, pinapakita mo, start your smiling face sa kanila natin. And then, sundin mo ka anong aral ng Diyos. Sundin mo ka anong gusto ng Diyos. Maging mapagkumbaba ka sa harapan ng Diyos. Yan po ang message ng Diyos sa atin. He wants our hearts. Kahit anong offerings natin sa Kanya, kahit anong simba natin, perfect attendance tayo. Kung hindi malinis ang puso natin sa harapan niya, walang kwenta lahat yan at sayang lang tayo. So now, alam paano magiging malinis ang puso natin sa harapan ng Diyos. Number 1, do justice. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Number 2, love mercy or kindness. Patuloy mong ibigin ng iyong kapwa. Number 3, walk humbly with God. At buong puso mong sundin ang iyong Diyos. So yan po. So ngayon po, pagdarasal ko kayo, I know na marami po sa inyo na nahihirapan ngayon, broken, so broken. Pag sabing broken, di lang naman yung broken hearted. Maring broken ka sa maraming bagay, financially, hindi ka stable ngayon, nawalan ka ng trabaho, kung ano man yung problema mo ngayon, ipagdarasal kita. So, bow down your head and raise your hand, okay? In the name of Jesus, I bind intercommunication between every dark spirit. I cancel and I declare void every demonic assignment sent against you. I loose the Spirit of God now and all His truth in your situation. Overcome, Lord, with your holy presence and sovereignty. I forbid spirit of depression out in the mighty name of Jesus. Go now in the mighty name of Jesus. Lahat ng dumadanas ng anxiety, ng stress, go in the mighty name of Jesus. I cancel that anxiety. I cancel that stress in the mighty name of Jesus. Lahat ng dumadanas ng brokenness, you spirit of brokenness, go in the mighty name of Jesus. Die in the mighty name of Jesus. Lahat ng nakikinig ngayon na may cancer, may diabetes, go in the mighty name of Jesus. I cancel that cancer. I cancel that diabetes in the mighty name of Jesus. Lahat na dumadanas ng brokenness due to past traumas, bad experience, kinakancel ko ang masamang espiritu na yan na umalipin sa inyo. Go in the mighty name of Jesus. Die in the mighty name of Jesus. Lahat ng mga dumadanas ng financial loss today, I cancel that spirit of poverty, spirit of financial struggle sa buhay nyo. Go in the mighty name of Jesus. I rebuke it, I bind it in the name of Jesus. Lahat po ng mga tao na nakikinig ngayon, I declare blessing upon blessing sa buhay nyo today. I declare super abundant of financial prosperity, mag-overflow sa bank account nyo, wallet, handbags, package nyo today sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Lahat ng mga depression, malayang-malaya na today sa pangalan ng Panginoong Jesus. I speak joy and happiness sa buhay nyo today. Something good is going to happen sa buhay nyo today. Lahat ng mga broken ng mga relationship, I bind that spirit of broken relationship sa buhay nyo. I bind it in the name of Jesus. I void it in the name of Jesus. I delete it in the name of Jesus. So, salamat po sa inyo muli. Magkita-kita po ulit tayo sa next Friday morning devotion. Nawa po may natutunan po kayo sa araw na ito. At lahat ng blessings na kailangan nyo, ibigay po ng Diyos sa inyo sa araw na ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Sister Lourdes Politito. And thank you for watching po this Friday morning devotion. At kung na-bless po kayo sa message na ito, write to me po, and kung may comment kayo, mag-comment kayo dyan sa boxes na yan kung na-bless kayo sa message na ito today. Okay po? So, see you again po this coming Friday sa
napakagandang message uli sa atin ng Panginoong Jesucristo. God bless po sa inyo lahat. Shalom. Amen po. Thank you.